bango-bango talaga ng Pride with Fabcon. Dahil ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kesa leading brand even after 24 hours. Kaya mga misis, tuloy-tuloy ang bango ng Pride with Fabric Conditioner. Alam niyo ba kung bakit number 1 ang smart dishwashing sa paste? Kasi napakarami ng mga misis ang nakakadiskubre ng galing nito sa pagtanggal ng sebo at bakterya. In fact, ayon sa lab test, ang smart dishwashing paste may over 80% more cleaning power kesa leading liquid brand. Kaya mga misis, lipat na sa smart dishwashing. Tanggaling-galing! At yan ang mga produkto ng ACS! Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. Sinong pumasok ng lasing? Nako, malamang may hangover pa. Meron. Ako nga May ngayon, partner, pasok. medyo matindi pa yung amats ko kanina eh. Talaga ba? Natapos yung inuman namin, madaling Ano? araw na eh. Oh, so ibig sabihin kulang ka pa sa tulog. Oo, pag tungkulan ako sa tulog, pagod, puyat. Oo, ano? Tingin ko sa'yo, si Donna Cruz eh. Oh my Don- God. Ang luma. Ang luma. Oo, habang kausap kita ngayon, tingin ko sa'yo si Donna Cruz eh. Kapag tumibok ang puso. Sharam, sharam. Hindi ko alam mo bakit siya inaisip ko. Lasing nga ako eh, sabi ko sa'yo. Kaya isa lang ang pagpapatunay dito ka, Bishop. Wag na wag kang maniniwala sa compliment ng isang taong walang tulog, may hangover, saka sa Tama. taong lasing. Oo. Hindi matino ang pag-iisip Uy, pero niyan. compliment yun na, totoo Of yun. course, maganda naman si Donna Cruz. Hindi nga, totoo, kamukha mo si Donna Cruz. Epekto ng red label. Ako naman takam-taka. Paano nagsasabi nito? De, I understand you, partner. Lasing. Iinom din ako tas para maging gwapo ka din sa paningin ko. Sabihin mo sa akin kung sino Kung sino kamukha ko. kamukha mo pag nakainom ako. Oo, Sige, yan. sige. Inom ka mamaya na marami Tapos bukas. Tingnan natin yung effect. Nakakaloka, no? Yung kailangan pumasok after the holiday. Nakakaloka kasi weekdays yung pumatak nga. yung holidays. Pero okay din naman yung para dun sa mga pinayagang mag-leave. Kumbaga parang dire-diretso, madami Tama. silang days off. Pero diba? para sa mga kagaya namin nagtatrabaho din Yan. ng ganito, kahit alam nating dapat natutulog tayo pare-pareho. Yan, di ba? Di tayo po lahat magsitayo. Di ba? Yan. Ang mga makabagong bayani ng Pilipinas. Magsitayo po tayong lahat. Alam mo yung mga kasama mo sa bahay tulog na tulog. Tulog. Pero ikaw wala kang choice, papasok ka. Oo, Ganun. ang ginaw-ginaw pang bumangon, ang ginaw-ginaw Oo. maligo. May pasok ka pa ba sa school? Wala na, Christmas break din At least namin. buti na lang Christmas break. No? Kasi Oo. isipin mo, lahat ng tao nagwawalwal, ikaw nag-aaral. Oo, tsaka Nerdy yung dating mo talaga. No? Sayang naman, di mo may enjoy yung Christmas kasi Oo. parang lagi ka natuturete. Ayaw naman natin yun, Oo. di ba? Gusto natin na magkaroon ka ng break. Yun lang yun, kabisyo. Tama. Na Christmas also should be, lasing din ako eh. Should be a relaxing experience for you. Diba? Tama. Magkaroon ka ng time na mag-relax. Correct. Diba? Kung parang feeling mo sobrang dami mo pa rin tinatapos. Kasi ang mahirap dito party yung mga year-end. Pero lagi mong tatandaan, kahit naman tapusin mo yung year-end, yung mga mag-a-approve dyan ng mga boss, vacation mode na sila. So, Tama. ipagpa-next year mo na yan. Total malapit na rin naman yung next year. Back to work, back to reality na lahat. May mga year-end ka din ba? May mga tradition. Dati partner, yung nagsusulat ako ng parang what is to come. Okay. Oo, parang isusulat ko yung mga parang goals, mini goals for the year to come. Mm-mm. Pero parang gusto ko siya i-forgo this year. Parang ayoko Kasi siyang taon-taon gawin. naman sinusulat, wala namang nagagawa. Hindi yun partner kasi parang
taon-taon naman, meron din namang parang surprises na dadating sa buhay mo. Parang ganun. Pwede rin. At saka basically, parang tinatamad lang din talaga ako. Gumanto-ganto pa. Magsulat-sulat camera. Di na, itutulog ko na lang. Sabi ko nga sa'yo, ang pangarap kong Christmas gift, sa totoo Oo. lang, 8 to 10 hours of sleep, uninterrupted. Sarap nun, Kasi no? bukod sa partner, may baby, kahit na halimbawa tulog yung baby ko partner, nagigising pa din ako na madaling araw eh. Tanda ka na nga. Ganun. Hindi, I mean like 2 Bakit o'clock automatic yun, no? Nagigising Part na pa ng rin system ako. mo yun. Tingnan mo, hanggang pagdating mo ng 50, gano'n ka na lagi magigising. Lagi. Oo. Hindi, not that I wake up early ha, like yung usual waking up ko na mga 5:30 or 5. Hindi. Yung mga alanganing oras nagigising ako. Nasa-stress ako dyan, partner. Siguro ang mas a sign of aging na. Yung halimbawa natulog ka na maaga, let's say 10. Oo. Tapos makakatulog ka. Tapos pagising mo, 11:30 pa lang. Nangyayari sa akin Eh, parang yun haba-haba lagi. na natulog mo, Oo, ganun. parang feeling. Tapos natataranta ako, saan gagawin ko? Kaya minsan, kapag ka gano'n, nangyayari sa akin yun na madalas eh. Kaya, ang nangyayari, pagising ko, kalat-kalat yung mga gamit ko. Kasi nga, parang di ba, nagising ako ng 11:30. Oo. So, dahil hindi na ako inaantok, may mga gagawin ako, magkakalkal ako ng mga gamit. Tapos biglang antokin ako, iwan ko siya. Kaya pagising ko na alas 5, kalat-kalat lahat ng gamit. Oh my God, ako lang ba ito? Sign of aging. PM nyo naman ako kung ganyan din kayo. Yung lola ko ganun eh. Oo, gigising ng sobrang, kahit yung nanay ko ngayon, Oo. gigising yun ng alas 2 na madaling araw, makita mo, bising-bisi sa kusina. Eh, tatlo lang naman kami Alas kakain. 2? Alas 2 na madaling araw. Uy, partner, baka may tinitira siyang hindi mo alam ah. Tumitira siya ng oregano. Oo. Baka naman. So, Oo, tapos magulat ka, alas 4 na madaling araw, nasa palengke na. ganun. Oo, parang laging may pinapakain, ang daming tao, tatlo lang naman kami sa bahay. Oh. Well, siguro, System oo, niya. ano na yun eh. Kaya nga 'di ba yung mga senior na ba si nanay? Oo. Oo. So, kaya yung mga senior 'di ba na parang biglang forced to retire, parang biglang nade-depress pagkatapos ng retirement kasi nga sanay na sanay yung katawan nila sa on the go. Tapos biglang isang araw walang gagawin. Oh, tama. Kaya nahahaggard sila. Ganun. So, ganun din si nanay. Siguro nahahaggard siya. Wala siyang gagawin. So, parang aligaga siya. Tsaka siguro, baka nga yun nga, sistema na. Sistema Yung niya. Maaga siya natutulog. Maaga din natutulog. Anong oras yung mga tulog niya? Mga 4 p.m. Ang butugan. Ang haba pala ng tulog. Tulog. Akala ko pa Kaya naman masipag pala, yung nanay ko. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2. Oh, Okay diba? lang. Tama lang. Naka 10 hours of sleep siya. 4 p.m. pala tulog na. Merienda time pa lang natin sa office. Siya nakapaghapunan na. Correct, totoo yan. Hindi, tsaka bigla ko tuloy naisip, partner, yung mga panggabi na schedule. Oo. Nakakabilib talaga sila. Kasi ang hirap din talaga nung alanganin yung tulog. Diba Totoo. kasi, diba, Normal sleep kasi is gabi. Oo, gabi. Kaya nga, Ikaw nagtatrabaho ka. ng gabi. Mahirap Tapos yun, kailangan ah. matulog ka ng umaga. Hindi Oo. naman, yung katawan mo, hindi sanay na matulog ng umaga. Tama. Sa bagay, kasanayan na rin lang. Wala lang, isang pagpupugay, tayo din po lahat ng mga panggabi. Yung mga alanganing shift, yan. Ladies Tama. and gentlemen, ang mga makabagong bayani ng Pilipinas. Kasi ito naman, totoo naman talagang mahirap yung ginagawa nyo. Oo Ha? naman. Naisip ko nga kunyari, wala lang. Kung kunyari, ilipat tayo sa panggabing schedule. Yung Partner, ano ba mga naiisip mo? Pagod nga ako, lasing nga ako eh. Naghahanap ako ng kahoy na kakatukan. Diba? Try mo. Oo. Kunyari, Ayoko i-try. isipin mo pala. Ayoko ding isipin. na pag kunyari, ilagay yung tambalan sa gabi. Ako, partner. Dead ma. Good luck talaga ka-text sa ako. atin. Bala ka dyan. Lagi tayong low blood. Lagi tayo nasa clinic. Hindi, totoo yun Diba? Sabi ng isa kong kaibigan doktor, yan yung mga causes ng anemia. Yung mga alanganin talaga na oras ng Ayan, puputi ka na. Hindi na Natural. kailangan ng gluta. Namumutla na pala, no? Ay, nako. Diba kaya mahirap yung panggabing schedule, yung graveyard. Pinag-uusapan lang po namin to bilang, alam mo na, kulang po kami sa tulog. So, nandamay-damay lang po ito. Nakaka-relate naman kayo sa eksenang kulang sa tulog, di ba? Tama, tsaka naiingit kasi kami doon sa mga taong nasa bahay pa rin ngayon. Ay, hindi ako nainggit sa mga tao nasa bahay. Nainggit ako sa mga nagbabakasyon. Oh, isa rin yun. Sa kanila ako inggit na inggit partner. Diba? Tapos ito nagangangawa tayo. Oh, wag tayo mareklamo. At least may trabaho tayo.
Wala na nagreklamo dito Ay, wala nagreklamo. Sino nagreklamo? Wala nagreklamo. Buti pa kayo nasa bahay nyo, Oo. di ba? Buti pa kayo nagbabakasyon. Nagreklamo? Wala nagreklamo. Real talk lang, real talk. Ay, naku, alam mo, isa nating tambalinisa, nasad ako dun sa PM niya. Sabi niya, Dear Nicole and Chris, tambalinisan niyo po ako since 2011. How can people be so insensitive? Kasi, kami pong mag-asawa, we have been trying our very best to be pregnant. Okay. Ang problema, 10% naman talaga ng mga couples may tinatawag na infertility problems. At para sa kaalaman ng iba, ang infertility po ay nakaka-frustrate na, napaka-expensive pa to treat. Wala lang na lungkot lang ako at na-disappoint dun sa comment na isa kong office mate na sabi niya, papasukin daw ako during holidays, total naman wala akong anak. It's so hurtful for her to say that. Kakainis lang. Hindi niya alam yung pinagdadaanan ko. Naiinis ako. Should I tell her na nakakainis siya? Thank you, Tambalan. God bless. Tama yun. Hindi, o baka naman kasi hindi alam ng boss mo na mayroon kang ganyang klase ng problema. Oo. Or hindi. Kaya ano. Hindi. Siguro whether or not, hindi niya alam, diba? Or something. Diba? Hindi. Ang sinabi niya is, siya na lang papasukin mo na holiday, total naman wala siyang anak. Yun yung sinabi. So, hurt na hurt itong kabisya nating ito. Kasi diba parang, porke walang anak, diba? Yung mga gano'n. Dalawang bagay na-hurt siya na because of the truth na walang anak, and then secondly, yung pagiging insensitive ba sa pagkasabi. Na ang consider lang yung mga may bibigyan ng konsiderasyon ay may mga may anak. May pamilya, ganyan, di ba? Tapos kaya tuloy biniring up niya na yung topic tungkol sa Bakit ba naging boss mo yan? Hindi naman boss, office mate niya lang, partner. Tanggalin na yung office mate mo na yan. Di ba? Sabi nga, eliminate the enemy. Itumba na yan! Ganitong mga nakainom kami ni Chuper, ang mga suggestion talaga namin, itumba ang mga kalaban. Nakakaloka talaga, oh. So, on behalf of your office mate na napaka-insensitive, pasensya ka na, di ba? Yung sasabihin ko, pag pasensyahan mo na lang, pwedeng insensitive talaga siya. Alam mo, hindi niya minin, di ba? Or pwedeng problemado din yung office mate mo kasi nga may mga anak nga siyang madami. Kung papasok siya ng holiday, pero problemahin niya yung mga ganon. So parang siguro nag-suggest lang siya na parang siya na lang yung papasukin ng holiday, total wala naman siyang anak. Yung mga ganon. Well, syempre, hindi mo naman siya kailangang intindihin. Pero gusto ko lang sabihin sa'yo na very valid naman yung what you're feeling right now is very valid and agree. legit. Legit talaga yan. Some people can really be insensitive. Talagang kung makapag-comment, wagas. Kung alam mo yun, makapagbitaw ng mga salita. Makapagbitaw, ganyan. Pero bilang ikaw na nga yung mas malawak yung pangunawa, ikaw na lang talaga yung umintindi. Kung tinatanong mo sa amin kung dapat mo bang kausapin yung office mate mo about it, if it will make you feel better, para hindi na rin siya makapanakit sa mga ibang hindi pa nabubuntis. Tama. Para At magkaroon din siya ng leksyon, ma-realize niya yung mga sinasabi niya na mali. Maghinay-hinay siya sa mga sasabihin niya next time. And then go ahead and talk to her. Sabi nga nung isa kong kaibigan, kung papipilian ka between being mabait and being mabuti, you should choose to be mabuti. It's so arte, no? Diba? Parang, do you choose between mabait or mabuti? You choose to be mabuti, diba? Kasi kapag yung ay nagiging mabuti. Mabait. Mabait, diba? So, diba kung papipilian ka kung magiging mabait ka o magiging mabuti ka, ang piliin mo yung maging mabuti. Kasi ano bang kaibahan ng dalawa? Yung bukod sa spelling, ang kaibahan ng dalawa is, pag mabait ka kasi pwede ka kasing abusuhin kasi mabait ka. Yung mabuti, magsasalita ka rin kasi kinakailangan. Kasi alam mo kung ano yung tama o mali. Parang ganon. Kasi di ba minsan kasi hinahayaan na lang natin. Kasi Correct. gusto natin mabait na lang tayo. Sige, na lang natin. Pero hindi rin eh. Minsan kailangan mo rin namang magsalita para itama yung mali. Diba? Yun ang mabuting gawain. At yun ang mabuting gawin. Diba? Yung itatama mo rin kung anong mali. So, kung tatanong mo kami,
again, if it will make you feel better to talk to your office mate that she's very insensitive, 'di ba? Edi go ahead and do it. Para next time, Tama. maging ano na siya, bawas-bawasan niya ng pagiging taklesa niya. Iwanan niya yung pagiging taklesa niya ngayong 2019, ganun. Tama, Oo. kainin niya muna yung dila niya pag gano'n nangangating Tama, magsabi ng hindi oo, maganda. correct. Kainin niya muna. pabalik. Oo. Lunukin So- niya muna yung dila niya. So pag Kung nakita, paano ilalabas, bahala na siya. Bahala na siya. Problema niya na yun. Diba? So pag nakita mo yung kaopisina mong yan, diba, na parang umunguya, yan, may sasabihin kasi siyang masama. Diba? Kasi para rin sa kanya yun eh. Kumbaga, natututo din tayo sa sinasabi ng ibang tao eh. So, sa case na ito, matututo siya sa'yo kapag sinabi mong mali yung ginawa niya. Tama. Naalala ko na meron akong kakilala na sobrang judgmental eh. O siguro taklesa lang talaga. Pwede din naman natin sabihin kulang din sa edukasyon. Na parang minsan nakakita siya nag-vape pa. Okay. O, ang tingin niya sa mga nag-vape, addict. Okay, grabe. Okay. Ganun talaga siya kulang magsalita. Kulang sa education. Kulang sa edukasyon. So, ganun talaga siya magsalita. Ayun, dumadaan na naman yung mga adik. So, sabi namin, maghinahinay ka magsalita. Kasi yung vape na ganyan, very common sa napakaraming tao. Pag binalik niya sa iyo yung sinabi mong mga addict sila. O ikaw nga, hindi ka nag-vape pero mas mukha kang addict sa amin. Addict ka sa samin. Di ba magagalit ka? Oo, totoo. So, Maging sinabihan namin siya ng gano'n na Oo. mag-ingat sa mga pananalita. Kasi, Tama. Kasi hindi mo rin alam yung kwento ng mga nag-vape. Tama, Hindi mo diba? alam kung bakit sila... Siguro, baka rin kasi, she meant to say na parang addict sila sa pag-vape. Not Maaaring necessarily, ganon. Oo, not maaaring necessarily ganon. addict sila, ganun. Tama. Diba? Kaya lang, yung delivery, yung paano niya sinabi, yung bitaw, hindi maganda talagang pakinggan. Kaya sinabihin agad namin, iwasan mo magsalita ng mga hindi magandang salita, lalong-lalo na kung di naman talaga totoo. Correct. Para i-generalize mo yung mga tao nag-vape na addict sila, Tama, diba? Kahit sino masasaktan naman Truth. talaga. So, yun. Matututo sila sa mga salita natin. Sa kwento ni Chopper, Kabisyo, it's good that if you will talk to her. Kausapin mo na lang siya. Sabi mo sa kanya na, uy, alam mo ba na hirapan kami magbuntis mag-asawa at napakamahal na ng mga ginagastos namin para lang mabuntis ako. Correct. Yun. Kaya next time naman bago ka magbitaw ng mga ganong salita, 'di ba? Isipin mo lang baka nakakasakit ba ako o hindi, ganyan. Tama. Kasi ako I'm deeply hurt. Sabihin mo sa kanya talaga na nasaktan ka sa sinabi, ganon. Tsaka alam mo mahirap talaga yan, mommy. It's not going to be the soon to be mommy. Oy, tinawag kitang mommy, malay mo, 'di ba? Oo, Pakitain let's na claim ito. it. Let's claim it, 'di ba? Hindi ito first or last. Hindi ito yung the last time na makakatanggap ka ng mga ganyan o makakarinig ka ng mga ganyang comments tungkol sa pagkakaroon ng kawalan ng anak o pakawalan ng anak. Makakatanggap ka pa ng mga ganyan, so kailangan mo talagang tibayin pa yung sikmura mo. Tama. Kasi nakakasuka talaga yung ganyan, promise. As Correct. in. Pero your time will come, don't lose hope. Sabi nga, Kanya-kanya tayo ng panahon. oo, kanya-kanya ng panahon, tsaka yung paraan naman para magkaroon ng anak ay masaya naman, yung proseso, di ba, para So, magkaroon ng anak. gawa lang ng gawa, try yan. ng try lang. Tira na tira. Ayan. Ganon, and we wish you good luck na this Christmas season, sana magganap na ang mga dapat na maganap, di ba? Tama. Ano yung statement, ano yung sinabi mo kanina na dapat sabihin doon sa office mate niya? Ano yun? Na Nakalimutan ko na. mga 35 seconds ago. Alin doon, partner? Na maghinahining ka sa sinabi mo, ganun kalumanay dapat. Oo, dapat kasi kung mataas din ang boses mo, di ba? Oo, baka... Hoy! Ano ngayon kung may mga anak kang papangit naman? Kapag ka ganun, Naku, yung tono, ang balik niya ang sa'yo, balik niya sa kanya, mataas din. bao, gaganunin Oo, kanya. tama. Mag-aaway kayo niyan. Correct. At hindi maganda yun, yung makarinig ka ng mga ganong salita. So, dapat malumanay lang. Kalma-kalma lang. Yan, pero may girl. hawak kang kutsilyo sa gilid. Just in case. Oo. Laslasin mo, sirain mo yung palda para hindi makauwi. Huwag mo saksakin, syempre. Oo, no? wala naman. Huwag mo sasaksakin, Huwag syempre. mo sasakbad yun. Laslasin mo lang yung Yung palda nga para Pakitirikan mo lang ng kutsilyo sa table niya. Pwede. Warning ite. O di Yung mga naman naisip kaya. natin medyo pang semi-criminal. Di naman. Puyat lang, partner. Puyat lang. Kakapanood to ng mga pelikula. Oh well, we know how you feel, Kabisyo. It's not a nice feeling at all.
pero you'll get over it eventually. Yes. And then panindigan mo na hindi porket walang anak, hindi magbabakasyon. Yan, Tama. diba? Dapat meron dyang equal na share ng responsibility sa loob ng opisina para hindi magkaroon ng samaan ng loob. Tama, pamilyado ka man o hindi. Isang malaking check ng pink na ballpen. O, smile ka na, kabisyo. Malay mo 2020 is your year. Yes. Malay mo, 'di ba? May kakilala ako, 'di ba? Nung nagkaanak, dire-diretso naman, 4 agad. Oh. Sunod-sunod, 'di ba? Lang isang taon na. Ng isang taon. Kung paano nangyari 'yon? Well, only God can explain. 'Di ba? Every Tama. year nanganganak. Hindi natin masasabi. Basta stay positive and keep the faith. Okay, Yes. dokie. Maraming salamat sa pagtutok. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, Una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay naman ang iba. Yo! Ang programang Walang Problema, Hey Tambala Na, ay hatid sa inyo ng Bear Brand! Naku partner, feeling ko magiging lucky ka next year. Uy, syempre gusto ko yan. Lucky in money. Yes. Yan. Lucky in Career? relationship. Oh, 'di ba, bongga? Lahat po tayo mahilig sa mga lucky na ganyan. At lucky ka rin kung mag-a-avail ka nitong Bear Brand fortified powdered milk drink. Yes. Kasi yung malaki din ang savings. Uy, di ba? isipin mo, kabisyo ha, 180 pesos versus getting 66 sachets of Bear Brand Swak Pack. Di ba? Ganun talaga. Kaya naman, yung 180 pesos na yan, pwede mo pang gamitin sa marami mga bagay. Yes. Ang laki ng savings. At dahil Bear Brand, pinag-aralan yan at napatunayan na may tibay resistensya nutrients katulad ng 100% vitamin C base sa Reni. High level of zinc. At halos 3 times more available iron base sa absorption rate. Kaya mga mommies, go na tayo for malaki kasi when you buy big, You save big. Kaya mga kabisyo kong mommies, Bear Brand fortified powdered milk drink. Bear Brand fortified powdered milk drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Magandang reward sa sarili ngayong Christmas season ng Cherry Mobile Phones. Mamili ka kabisyo, pinagmamalaki ng tambalan ng Cherry Mobile Flare S8 Series. Corrected ba? Yung Flare S8 series, meron pong 3 different variants. Nandyan yung Flare S8, Flare S8 Plus, and Flare S8 Pro. Lahat yan siguradong magugustuhan ninyo. Ang ganda po ng specs, ang ganda ng features at very affordable. Corrected ba? Kaya naman kung ikaw ay interesado, punta lamang sa pinakamalapit na Cherry Mobile sa inyong lugar. Cherry Mobile, experience intense. Always your number one. SM radio station.